Good morning. I'm Angelo Castro III. And I'm Pauline Verzosa sitting in for Miss Angela Lagunzad Castro. Binuo pa eh. Anyway, welcome to Brunch. It's a special day today. Why, Pauline? Yes, it's a special coverage because today is the first day of the filing of Certificate of Candidacy. October 1, no? October 1. Yes, for midterm elections next year. For next year's 2025 midterm elections yan. So it's the first day, as we mentioned, and hanggang October 8 to, no? So, yes, oo. Kalat-kalat ang schedules ng iba-ibang candidates. Some are going by feng shui, some are going by lucky numbers, diba? Some are going by optics. That's right. So abangan talaga natin, ano? But as we mentioned earlier, I'm sitting in for Angela, but she's actually also joining us on brunch this morning. Miss Angela is now in Manila Hotel there at Tent City monitoring lahat ng nagaganap dyan, no? Sa first day ng filing of COCs. Yes, Boss Angel. Boss. Hi, good morning sa inyo dyan sa studio. At tama nga kayo, nandito ako ngayon sa Manila Hotel sa Maytan City kung saan kasado na ang first day ng filing ng Certificate of Candidacy. At kaninang alas 8 nagsimula na, nagbukas na itong venue na to para dun sa mga interesado. Going here, nakakita tayo ng ilang mga supporters sa labas, ni Congressman Wilbert Lee, na siyang unang-unang nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy dito bilang isang senador. Pagkatapos noon, marami pa rin ng mga sumunod din ng mga iba't ibang mga kandidato at isa sa una din or unang nag-file ng Certificate of Candidacy mula naman sa party list ang Kabayan Party List through Congressman Ron Salo. Tapos, dito din ngayon si Dr. Jose Montemayor, nag-file din siya ng COC. I don't know if you can remember him. Siya po yung nag-file ng tumakbo bilang presidente nung nakaraang national elections. So, ganun pa rin yung kanyang plataforma, kinuwento niya dito na tungkol pa rin sa healthcare and of course yung para maging maalwan ang buhay ng mga Pilipino. Other than that, wala pa po tayong mga nakikita mga sikat na mga personality dito na nagpunta. Kasi tulad na nabanggit mo, Diego, na may ilan tayong mga nakausap tulad lamang through our programs there sa One News nila, Mayor Abby Binay, Attorney Chel Jokno, yung mga yan, ipupunta daw sila, magpapire sila ng COC nila by October 4 dahil yan daw po ang sinabi sa kanila sa feng shui. Others would file October 5 and 7 at alam naman natin ang filing ng Certificate of Candidacy ay hanggang October 8, 8 to 5 p.m. kasama po ang Sabado at Linggo. So far, yun lang ang pangyayari dito. Back to you guys there sa studio. So Angel, so far ba yung mga nag-file karamihan for senator or mga party list ang pupunta? Senator. Mostly senator. Yung mga pinakita ko sa inyo sa David Chan, I forgot the name tapos si mostly Dr. Jose Montemayor, mga senatorial aspirant. Kasi may nagtatanong din na viewer dito. Merong isang dito, isa na babae si Astra Naik, ang bumbero ng Pilipinas Party List. Dati siyang former employee ni Pangulong Rodrigo Duterte. So yun, yung pangalawang party list pa lang siya na nag-file dito ngayong araw na to. Hindi kasi may nagtatanong, may nag-post yung dating tumakbo siya, I think, ng senator, tapos tumakbo ng presidente, pinadala daw siya ng Mars. Ng mga alien. Ayan, electrician. Yung carpenter. Magpa-file daw siya ng Senate. Nandito siya. Nandyan siya ngayon. Nandito siya kanina. What's his name? I forgot his name Pero nandiyan siya kanina. So, kung makausap nyo, sana matanong nyo kung pareho pa rin ang plataforma niya para sa mga alien. Ay. Electrician. Kanina nabalita rin ni Mary Mon, nandyan din si Daniel Magtira. Yung sinasabing boyfriend daw ni Chris Aquino. Pero sabi daw niya, di ba? For senator ba siya? Mukhang, for senator. Angel, for senator daw yun. Boyfriend daw ni Chris. Hindi ko pa siya nakikita. May katatapos lang kasi nung isang nag-file dito na senatorial candidate din. Pero hindi ko pa narinig yan na sinabi nyo. But for the meantime, yun pa lang yung mga nakikita namin dito. Wala pa talaga yung mga
big personalities na inaantay natin. Oy, pero, yung mga nasa senatorial slate ng admin natin, PBBM admin, yung Makabayan Party List. Wala pa yun. Wala pa sila, wala pa yung primary players. Pero ang tanong dyan, yung process ng COMELEC, so far ba, mabilis ang proseso? Yeah, so far mabilis naman siya kasi yun nga, no, kailangan ng isang kandidato, ang isang aspirant, meron siya nakahandang 5 certificate of candidacy, no? Yan ay dadaan sa evaluation process. Pagkatapos, pag yun ay okay na, pwede na yun, itatanggapin ng COMELEC, lalabas na siya dito. Kasi dalawang area to no? Isa dito kung saan ako yung media center, dun sa kabila, yun yung talagang kung saan ka po pwedeng mag-file ng certificate of candidacy. Paglabas, kukuhanan siya ng picture, ng video, hawak-hawak niya yung kanyang certificate of candidacy, tapos aakyat siya sa entablado. Pag aakyat niya doon, bibigyan siya ng 3 minutes para sa kanyang official statement regarding sa kanyang pagpa-file ng certificate of candidacy. After nun, photo and video op ulit kasama ang kanyang certificate of candidacy. Pagbaba na yung entablado, didiretso siya doon sa Panataw Wall na ginawa ng COMELEC. Yun ay pledge, no, para sa isang matiwasay, marangal at walang pandaraya na eleksyon. At kasama doon sa Panataw Wall na yun ay yung bagong nilagay ng COMELEC kung saan pledge din na hindi gagamit ng artificial intelligence o AI ang mga kandidato sa kanilang kampanya. So after nun, okay na sila. No, wala na silang gagawin, nakapag-file na ng certificate of candidacy. But mind you lang, Diego and Pauline, lahat naman dito na magpa-file ng TOC, tatanggapin niya ng COMELEC, walang problema, tanggap lang silang tanggap. Pero magiging official lamang silang kandidato kapag ito ay naayos na ng COMELEC, which is going to be on February 11 for national candidate and for local naman March 28. Ayan. Pero Angel, meron bang order ng priority para sa filing or first come first serve basis ang process dyan sa Manila Hotel? So far, ganun na nangyayari ngayon. First come first serve basis siya. Ayan. Yun. Tapos mahigpit din kasi sila dito kasi tulad na nabanggit ko kanina din sa ONN sa'yo, Pauline. Yung pagpasok dito ng mga kandidato, limited lang dito sa 10th na to. No? Kapag national aspirant ka, you're only allowed 3 supporters with you. Kapag local naman, or party list pala rather, you are allowed maximum of 4 supporters with you to come here inside the hotel. Otherwise, hindi na papapasukan. And actually, dinidiscourage nga ng COMELEC at sinabi yan ni COMELEC Chairman Garcia na bawal na sana yung magdala ng maraming mga supporters. Pero yung mga, kasi if you can remember, yung mga previous elections, ginagawa nilang parang fiesta yung pagpapile ng certificate of candidacy. And naka-witness na nga tayo nun kanina, no, going here, nakakita tayo ng mga banda, ng mga supporters ni Congressman na Wilbert Lee dito bago tayo makapasok. Pero hindi sila makakapasok dito sa loob mismo ng tent. Bawal pa rin. So Angel, para klaro, bawal sa loob ng tent pero pwede sila magdala ng isang barangay basta sa labas ng hotel. Well, sabi nga, kahit dito kasi 'di ba, di yung tent, pagpasok mo dito yung Manila Hotel, 'di ba? Bawal doon. So nasa kalsada ngayon, sa medyo malayo-layo sa tapat, yung mga supporters kasi bawal talaga dito sa within the vicinity. So may pero banda, sinabi nga ni COMELEC Chairman Garcia, hindi naman nila mapipigilan kung gusto nilang pumunta dito o gumawa ng mga kung ano-anong gimmick nila. Pero wag sila lalapit dito mismo kung saan yung filing ng certificate of candidacy. So may banda na kaagad Oo, sila yung dito, early bird. Early bird. Pero si COMELEC Chairman Garcia, nakita mo sa area or do you have any idea? He's there already? Oo, he's there na. Siguro mga 30 minutes ago, dumating na siya doon sa area. Kaso nga, bawal yung doon, yung media. Pero may mga nakalagay na ng mga camera doon para makita natin kung sino yung mga unang papasok doon sa area kung saan ang profile ng certificate of candidacy. Pero nakita na natin si COMELEC Chairman George Garcia. If I'm not mistaken, magkakaroon siya ng press conference later on pero hindi pa natin sure kung anong oras. Yan. So far, for context lang, 6,000? 18,000 rather, yung mga ina-expect natin na mga posisyon dito na ipa-file ng certificate of candidacy. 12 dito, to be exact, 18,280. Yun yung bilang ng mga posisyon para sa midterm elections. 12 dito ay senator, 63 party list,
254 district representatives, and the rest for the local elections. Kung maghahanap kayo ng mga local candidates dito, naku, dun sila sa mga respective areas nila. Kasi ang dito lang sa COMELEC ay yung mga tatakbo bilang senador at party list representative. Kamusta na pala yung security dyan? Kasi I heard sa may Pasig City, sa Hall of Justice, may unconfirmed report na may bomb scare. No, pero they're verifying it if it's related to the elections. That's why a lot are asking kung medyo may okay naman daw ang security in place dyan sa Manila Hotel. Well, so far, since dumating tayo dito bago mag-alas 8, so far okay naman. Wala naman kaming narinig dito o nakita o na-witness na security issues. So far, sumusunod naman ang lahat at walang parang nagpupumilit na pumasok dito kung hindi naman po pwede. So far, as I've said, smooth ang operation dito sa Manila Hotel. Angel, I understand also itong October 1 to 8 period, it covers na rin yung withdrawal ng candidacy, pati yung substitution. So, ano ba yung bagong rule doon? Bawal na talaga kasi 'di ba dati may nagsa-substitute last minute, sabi mo na nagpapalitan ng mga CPRRD yan mga si kandidato, 'di ba? Diretsuhin mo na kung sino 'yun. Oo, pwede pa ba gawin yung mga ala Duterte Zarzuela daw? Oo, tama kayo dyan. This time around, ay, wala na. Naghigpit nga si si COMELEC Chairman George Garcia. You guys can still hear me? Yes, yeah, yes. Oo. Okay. So, tama kayo dyan. Naghigpit nga ngayon hanggang October 8 yung substitution para doon or mag-withdraw ng kanilang candidacy kung napag-isipan nila, At hindi na po pwede yung katulad dati by November biglang may withdrawal tapos may substitution. Kung may mangyayari mang substitution, ang allowed na reason lamang ay kung sakit yung kandidato, yung unang nag-file ng kanilang certificate of candidacy or death, yun yung mga reason. Tapos yung papalit lamang ay ka-apelido dapat. So, para iniiwasan na nga yun nangyari noong 2015 during yung campaign nila President Rodrigo Duterte, tapos yung 2022 during naman yung kay VP Sara, na si Senator Bato de la Rosa yung una nag-file, tapos later on by November nag-substitute sila, withdrawal substitution, si Vice President Sara Duterte yung nag-file ng candidacy. So, yun na yung iniiwasan ngayon. Yan. So strict na talaga, October 1 to 8 lang pwede, unless yun nga sa nabanggit ni Angel, either death or disqualification na nga rin ng candidate. At kailangan namesake. Kailangan namesake rin. Oo. Yun. Alright, sige, keep us... Pero yung may mga areas ngayon, kasi so far, wala na sinabi. Dagdag ko lang, Pauline tsaka Diego, sinabi kasi ni COMELEC Chairman Garcia, wala nang extension itong pagpapile ng Certificate of Candidacy. However, kasi there are areas ngayon na malakas yung bagyo tulad sa Batanes. I think, if I'm not mistaken, yung Batanes, nagsuspend sila ng filing ng Certificate of Candidacy today. And COMELEC has already allowed them kasi nga doon sa situation nila. Otherwise, tuloy-tuloy lang yan. Wala nang extension na mangyayari. Sa BARMM o sa BARM, yung certificate of filing of Certificate of Candidacy nila would be on November 4 to 9 sa local COMELEC office. Alright. Sige. With that, thank you, Madam Angela Lagunsad Castro. sa mga detalyeng binigay mo. Alright, let's move on. Around 6 million new registered voters were recorded for the 2025 midterm elections. COMELEC reported this after the voters' registration ended yesterday. Calabarzon has the most number of new voters with over 1 million, followed by Metro Manila, Central Luzon, and Davao region. Around 68 million voters are expected to cast their votes in next year's elections. And as for the number of elective positions, more than 18,000 seats are up for grabs in the 2025 midterm elections. Now, of this number, 12 are senatorial seats, 63 for party list representatives, and 254 seats for congressional representatives. The rest are local positions, including governor, mayor, and members of Sangguniang Panlalawigan and Panlungsod. Okay, we're expecting big names coming to the Manila Hotel Tent City to file their certificate of candidacy today. To get the latest on the ground, we have mobile journalist Merimon Reyes live from outside the Tent City in Manila. Yan, Merimon, good morning. Sino-sino na ba ang
nag-file, tsaka marami na bang mga supporters dyan? Kasi di ba pagka-filing ng COC, malapiesta talaga ang atmosphere lagi sa labas ng Manila Hotel. Totoo yan, Pauline and Angelo. So far kasi kanina, napuno itong labas ng Manila Hotel ng supporters mula sa ilang mga tumatakbo bilang senador tsaka yung ibang party list representatives. Pero kasi medyo nagligpit na sila dahil kanina pang bandang alas 8 ng umaga, ilan sa mga unang nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy CIC senatorial hopeful na si Manoy Wilbert Lee. So kanina dito punong-puno siya ng kanyang mga supporters. Pero yung iba, nagligpitan na sila. Bukod dito, nakita rin natin ang AGA Party List, Kabayan Party List, Linga Party List, tsaka ang Buhay Party List. At yung ilan nga rito, yun nga, kanina umaga, alas 8 pa lang, sila yung mga unang pumasok sa loob ng COMELEC para nga i-file yung kanilang mga requirements. So far, maganda ang panahon ngayon, hindi tulad kanina na pabuhos-buhos ang ulan, kaya inaasahan natin na kung sakali man na sa mga susunod na oras ay may mga pupunta na dito na senatorial hopefuls o kaya party list representative aspirants, hindi naman sila mahihirapan pagdating dito sa lugar. Ngayon, medyo tahimik kasi nga nawala na yung ilang mga supporters, pero sa loob ng ilang mga oras pa, baka may sunod pang pupunta dito. Marymon, klaruhin natin, no, yung pagiging considered as a candidate sa bandang February pa ata yun, no? Kasi i-vet pa ng COMELEC yung listahan. Is this accurate, Marymon? Yes, Angelo. Kaya rin yung pinag-uusapan ngayon na baka raw merong premature campaigning o activities na isinasagawa. Tulad nung kanina umaga nga nandito, marami mga supporters, may paraphernalia sila, may mga litrato sila ng mga kandidato para sa kanila. Ito ay hindi pa raw talaga mamamark as premature campaign kasi hindi naman daw ibig sabihin na nag-file ng Certificate of Candidacy o ng iba pang requirements yung mga pupunta dito sa COMELEC o sa iba pang mga branches ay automatically kandidato na raw sila. Kaya hindi pa naman yun pinagbabawal yung mga nakikita natin ngayon dahil ongoing din pa yung proseso ng pag-filter sa mga kandidato bago nga rin mailabas yung balota ng kung saan final na yung mga pangalan ng approved ng COMELEC na tatakbo. Angelo. Clarify ko lang yan. You said hindi pa naman considered sila candidate, therefore yung pag-post ng mga posters and tarpaulins, okay lang as long as you don't use the word vote or you can use the word vote? So far, yung mga nabanggit kasi ni COMELEC Chairman Garcia, yung pagdating sa mga activities in general siya, tsaka yung mga campaigns nga na ginagawa dito, tulad ng mga yung gathering, nagkakaroon ng pag-aanunsyo tungkol doon sa kanilang mga kandidato. So far nga acceptable pa siya. Pero yung in specifics, inaabangan pa natin kung ano ba yung magiging criteria para masabi ba na itong mga itinasagawa nila ay hindi talaga matatogel as premature campaign. Angelo. Okay, Marymon, ano bang plano naman ng COMELEC pagdating sa mga nuisance candidates? Kanina nakita natin na may ilang nag-file ng kanilang COC na dati na nga na-declare ng COMELEC na nuisance candidates. Kasama na dyan si Daniel Magtira na boyfriend daw umano ni Chris Aquino dati. Totoo yan, Angela. Nakausap nga natin itong si Sir Magtira at yun nga, ipagpapatuloy niya pa rin yung kanyang pagtakbo bilang senador even if simula noong 2016 ay natatag nga siya as nuisance candidates. Pero ang nabanggit ng COMELEC dito, bandang or before November 30 ay masasala ng araw nila yung finalist ng candidates hopefully para hindi nga magkagulo pagdating doon sa paglabas ng listahan ng opisyal ng mga kandidato. So for now, as per the COMELEC, they are still considered candidates until otherwise ma-declare ng COMELEC. Yes, Angelo. Kumbaga, tatanggapin nila lahat ng magsasubmit dito ng requirements. Pero again, hindi automatically sila sabi nito na kandidato na sila. Dahil sasalain pa ang mga ito, titignan din nila kung kompleto, kung na-fill upan ba talaga lahat ng impormasyon na kakailanganin sa mga dokumentong ito. Marymon, ang dami nagtatanong also yung mga ibang supporters if they were to go to Manila Hotel para masulyapan yung mga candidate nila. How is the traffic situation there? And if ever they want to go, may mga parking spaces, are they allowed to enter or may kailangan ng ID? Pag doon na sa pagpunta dito mismo sa loob ng Manila Hotel, yung mga magda-drop off lang ng mga candidates tsaka ng kanilang mga companions ang pinapayagan. Pero dito sa labas, pinabantayan lahat ng mga sasakyan na dadaan. So far, mga nakaparada dito, yung mga permitted na vehicles. May mga kali kasing sarado papunta dito sa Manila Hotel. Kasama dito yung Katigbak Drive, 25th Street, Independence Road, tsaka ang South Road. Sarado ang mga ito
sa lahat ng araw ng filing of candidacy. So ito yung mga kailangan i-consider ng mga pupunta rito. Kaya yung iba naman, for example, yung mga grupo dito nga na nagpapakita ng kanilang suporta sa mga nagpa-file ng kanilang candidacy, meron silang sari-sariling mga vehicles, may jeep, may e-jeep sila na sabay-sabay silang pupunta dito para hindi magkaroon ng problema sa mga paparadahan. And so far, binabantayan naman at nire-regulate yung ingay, tsaka yung dami ng tao, yung spaces kung saan sila pwede ilang pumwesto. Halimbawa, kanina, dito lang, nakapwesto yung ilan sa mga supporters ng ibang party list. Nung dumadami na sila, ibang mga party dito dumadating pa, dinidisperse nila, kinakalat nila para hindi sila humarang dito sa daanan ng mga sasakyan. Angelo, Pauline? Marymon, would you know kung may lunch break ba ang filing ng COCs? Hindi kasi tatanghali na, no? Magkakaroon ba ng break o tuloy-tuloy lang yung pag-file ng COCs dyan sa Manila Hotel? So far, wala tayong detalye tungkol doon sa lunch break. Pero since ito nga ay aabutin ng may Sabado, may Linggo na dadaan between October 1 hanggang October 8, ang sinasabi ng COMELEC, tuloy-tuloy yung pagtanggap nila sa mga magpa-file ng kanilang candidacy. Ayan. Alright, maraming salamat para sa iyong update. That was mobile journalist Marymon Reyes. President Bongbong Marcos welcomed Senator Imy's withdrawal from the administration slate, but the chief executive notes that his sister still has the support of the party. Mobile journalist Julie Baiza with the report. That's fine. That happens. I run as an independent myself, and so that is her choice. This was President Ferdinand Marcos Jr.'s response when asked about the decision of his sister, Senator Immy Marcos, not to join the administration senatorial slate or the Alianza para sa Bagong Pilipinas. Over the weekend, Senator Marcos said that she chose to stand alone so her brother will no longer be put in a difficult position. PBBM said running as an independent candidate gives her sister more freedom to choose her own schedule and campaign in the way she would like to do. The Alianza is still behind her. We are still continuing to support her. If down the road she chooses to join us in our campaign, the presidential sister was absent during the Alianza para sa Bagong Pilipinas convention last Thursday, where PBBM personally endorsed the administration senatorial bets. Meanwhile, the chief executive refused to disclose who will replace DILG Secretary Benher Abalos. Abalos will run for senator in next year's midterm election. Oh, yeah. That's true. Pabayaan mo na natin si Secretary Abalos na pamagal naman natin para I don't want him to feel that we're already pushing him out. Since considering his president, he's done such a good job as DILG. So when he will file, he will also announce his successor. But Marcos said there are two personalities who are on the short list. Mobile journal Julie Baiza, We Are One News. Okay, silipin natin ang sitwasyon ngayon sa Davao City. For updates, magbabalita live si Briel Montalvo. Briel, ayan. Briel, good morning. Ano na ba latest dyan sa Davao? Good morning sa inyo dyan sa studio. Alam niyo nga, nandito ako ngayon sa loob ng tanggapan ng COMELEC Davao para sa pag-uumpisa ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga lalahok sa 2025 midterm election. Dito sa Davao City ay matunog ang mga pangalan ng pamilya Duterte at pamilya Nograles, pero wala pang eksaktong individual kung sino ang tatakbo or lalahok sa kanilang mga pamilya. But last Saturday, alam nyo, may isang supporters ng isang religious group, itong Christ the King or Christ the Healer International dito sa Davao City, na hinihimok ang kanilang founder na si Bishop Rod Cubos na tatakbo bilang alkalde ng lungsod. At wala pang tugon dito si Bishop Cubos kung kakasaba siya sa panawagan ng kanyang mga taga-suporta at miyembro ng kanyang simbahan para maging alkalde dito sa Davao City. Kanilang alas 8 ng umaga nang magbukas itong ang tanggapan ng COMELEC dito sa Davao City, ay may isa na kandidato bilang konsihal sa 3rd District ng lungsod ang nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Ito nga si Ramila Francisco Brucal. Isa itong
college professor dito sa lungsod. At ang sabi nga niya, tatakbo siya bilang konsihal dito sa 3rd District ng Davao City para umano sa pagbabago. Ayan. Balik sa inyo. Yes, Bril, baka naman you can give us some context or a little history regarding yung labanan sa politika ng mga Nograles at Duterte. Alam nyo, before ay naglaban na itong pamilya Duterte at pamilya Nograles pagka-alkalde dito sa lungsod. Kung hindi ako nagkakamali, mga 2007 na election dito sa Davao City ay naglaban itong si dating House Speaker, Congressman Nograles at itong ang si Vice President Sara Duterte. At ang nanalo nga dito ay si dating Mayor Sara Duterte at ngayon Vice President. At noong panahon ng Duterte administration ay nagkasundo na itong dalawa at kung maalala nga natin, itong dalawang pamilya ay isa sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay si dating First District Congressman dito sa Davao City na si Carlo Nograles. So ngayon ay maugong na naman dito sa lungsod na magtatapat na naman itong Nograles at mga Duterte. Okay, Bril, bukod dyan sa pagka-mayor, may iba pa bang posibleng tight competition na inaabangan ng mga taga Davao dyan, bukod nga sa labanan ng Duterte at mga Nograles? Yun na nga yung sinabi ko kanina, no? Isa sa mga matunog din ngayon na tatakbo bilang alkalde dito sa Davao City. Ito nga isang religious founder na si Bishop Roda Cubos. So ayon sa kanyang mga taga-suporta, si Bishop Cubos sa kanilang panawagan. At sa Duterte at Nograles naman, sa kanilang pamilya, ay wala pang eksaktong pangalan kung sino ang tatakbo. Pero matunog din dito sa lungsod ang pagtakbo muli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang makakalaban niya ay itong ang CCDA party list sa Migs Nograles. So yun yung mga matutulog dito na kandidato pagka-alkalde ng lungsod. Bril, gusto ko lang kasi maintindihan ko namin saka yung mga viewers natin. No? Kasi ang pag sinasabi mong Davao City, alam natin kay Pangulong former President Rodrigo Duterte o the Duterte family yan. Pero gaano kalawak din ang hawak ng Nograles in terms of votes dyan sa Davao City? Alam mo, in terms of votes sa Davao City, majority sa 156 na barangay dito sa lungsod ay maka-Duterte. So mga almost 10 to 20% lang na mga barangay dito ang kaalyado ng mga Nograles. Pero hindi natin alam sa ngayon kasi may iba ng mga kapitan dito, mga barangay officials at ilang mga konsihal na lumipat na doon sa kampo ng mga Nograles. So sa ngayon ay hindi pa natin malalaman kung sino talaga ang maghahain ng kanilang certificate of candidacy mula sa pamilya Duterte at pamilya Nograles. So yun yung inaantabayan natin ngayong araw hanggang sa matapos ang filing ng certificate of candidacy ngayong Oktubre 8. Okay, Bril, dagdag ko lang may nababalita ka ba kung tatakbo pa rin o kasi dati may sinabi si Vice President Sara Duterte na tatakbo daw sa Senado yung kanyang kapatid, pati possible din si former President Rodrigo Duterte. Pero sabi mo nga kanina, parang ang natutunugan nyo dyan, sa pagka-alkalde, muli ang, yun ba ang minamataan ni PRRD, former President Rodrigo Duterte? Tama ka nga dyan, Denise. Matunog ngayon na tatakbo bilang alkalde ng lungsod si former President Rodrigo Duterte. At matunog din na ang lalahukan o tatakbo bilang senador. Ito nga si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Pero sa kampo naman ni Congressman Pulong Duterte, wala pa tayong nalalaman
kung ano ang kanyang tatakbuhan or magre-re-elect ba siya bilang first district congressman dito sa Davao City or sasabak ba siya na pagka-senador na nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, yung mga balitang yan, yan lang yung mga matunog ngayon pero wala pang eksaktong impormasyon kung yan ba talaga ang kanilang mga tatakbuhan na posisyon sa susunod na 2025 midterm elections. Okay, maraming salamat para sa report na yan. That was News 5 correspondent Bril Montalvo. Now, the election scene in some parts of the country are expected to intensify. In Cebu, Governor Gwen Garcia launched the biggest political party in the province called One Cebu Party. She's also gunning for a re-election. So far, no one has declared their plan to run against Garcia. In Davao City, residents are expecting a face-off between a Duterte and a Nograles for the mayoral position. But there is also one name that has created a buzz there, Bishop Rod Cubos. Supporters of the Christ the Healer International founder held a prayer rally to urge him to run for Davao City mayor. And amid the filing of COCs, a super typhoon is wreaking havoc in Batanes. Let's get the latest from Pag-asa forecaster. Now on the line, we have with us Veronica Torres. Veronica, thank you for joining us. Hi, good morning to you and to all of our audience. Veronica, gaano kalakas na ang ulan at hangin na nararanasan natin sa Batanes? No? Anong ibang areas that are affected so far as of today? Opo, as of today, etong si Julian, yung lakas ng hangin niya ay 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 230 kilometers per hour at ito nga ay naka-super typhoon category na. And then, yung sa mga paulan ngayon sa may Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte, inaasahan natin yung intense to torrential na rainfall. So, kapag intense to torrential, more than 200 millimeters na pag-ulan. And then, heavy to intense, 100 to 200 millimeters ng ulan sa may Apayao, Abra, Ilocos Sur. Moderate to heavy sa mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Ang pinakamataas na signal number natin ay signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng Ilocos Norte, northwestern portion din ng mainland Cagayan at signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Okay, Veronica, pero kailan ba inaasahang lumabas ng Philippine Air Responsibility si Julian? Actually, lumabas siya kaninang 9 a.m. ng ating PAR, pero inaasahan kasi natin magre-recurve ito at babaybayan, napakalapit lang kasi nito sa ating power line. So, posibleng pumasok ito muli bukas na umaga or hapon. So, yung tuluyan niyang paglabas, around Thursday. Around Thursday. Okay, bukod kay Julian, may iba pa bang weather disturbance na minomonitor ang Pag-asa? Maliban naman po kay Julian, wala na po tayong ibang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob ng ating PAR. Well, linawin ko lang ha. I'm sorry I have to ask this again. And Pauline, everybody's asking, sumisilip na ba si Kumaring Amihan? Apo. So, magandang tanong po yan. Ngayon kasi naka-monsoon break pa tayo and then papunta na tayo sa transition period. Usually, pwedeng magkaroon ng transition period around October and then posible yung amihan season around, pwede rin namang mga last part na October or around November. Alright. Meron ba? Wala na. Okay, thank you for that update, Veronica Torres from Pag-asa. Okay, moving on. Residents in Batanes and Cagayan endure the impact of Super Typhoon Julian. Pasco experienced Julian's strong winds and heavy rain yesterday. A small airplane was even destroyed in the capital due to the bad weather. The streets of Uguyan were flooded due to the heavy rain caused by the Super Typhoon, while some roads are inaccessible in the town of Sabtang after some huge trees fell to the ground. In Lalio, Cagayan, some families were evacuated after a landslide incident in Barangay Bicud. No one was injured from the incident. Alright, balikan natin si Angela. I think may update. Kasama niya ata si COMELEC Chairman George Garcia live. Angela.
Hi, Diego and Pauline. I'm here right now with Comelec Chairman George Garcia para bigyan tayo ng update dito sa nangyayaring first day na filing ng Certificate of Candidacy. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga, Angel. Magandang umaga, Diego, at sa Pauline. magandang umaga. Oo, sige. Update po dito sa mga nangyayari dito, sir. So far, so good naman. Kung alam nyo yung orders ng mga kandidato po dito, Mark Isman, ay tumatakbo ng senador. Nandiyan naman sa labas at medyo maayos naman yung kanilang kalagayan. Bagamat paulan-ulan, bubuhos yung ulan, pero dito naman sa atin sa loob, yung mga big names, mukhang wala pa, hindi ba? Pero just the same, kahit naman hindi big names, kahit yung mga ordinary mga mamamayan, na gusto mo pa rin ng candidacy, dapat ganun pa rin ang init ng pagtanggap natin. Ano po ba yung parang pinaka-rule po ng Comelec dito? Can you explain to us yung pagkuhan nyo ng Certificate of Candidacy today, kailan po sila officially ma-announce as official candidates for the midterm election? Well, number one, gusto natin emphasize na lahat na nagpapay ng candidacy sa kasalukuyan, nationwide, hindi pa sila kandidato. Sila ay aspirants pa lang. Siguro yun ang pinakamagandang gamitin natin ng terminology. Silang lahat ay aspirants sapagkat sila ay kandidato pa lamang sa March 28 sa local positions at February 11 sa national positions sa senador at sa party. And so, mga more or less, malalaman natin yung finalists candidates mga December 13. At almost dapat may finalists kami by December 13 kasi gusto yung mga balota natin before the end of December. We have to understand kung gano'ng kadami ang munisipyo sa Pilipinas, gano'ng kadami ang syudad sa Pilipinas, ganyan din karami ang ballot bases. Kasi magkakatulad ng senador na kandidato, magkakatulad ng kandidato sa party list, pero magkakaiba kandidato mula governor down to the last council. Yung sa area po ng BARN, sa Bangsamoro, dahil nagkaroon ng desisyon ng Court na ang sulo ay tinatanggap sa Bangsamoro, may narapat natin na i-reset yung filing ng kanilang candidacy. Para naman may transition kahit na ilang araw o ilang linggo. At mangyayari ang filing sa ito dyan sa Bangsamoro ngayong darating na November 49. Medyo mas maiksi ng isang araw sapagkat hindi naman sila ganun kadami na magpapay ng candidacy. So again, hindi pa po sila nagpapay yung mga miyembro ng parliament o yung magmamatagay miyembro ng parliament sa November 49 pa po sila. Subalit, nagpapay na rin po sila ngayon from October 1 to 8 para sa local position, sa governor, down to the last council. Angela, may tanong lang. Konti lang, Chairman, yung sinabi ni Mayor Abby Binay tungkol sa desisyon na ang Embo Barangays ang iboboto nila sa Taguig district, di ba po? Medyo huli na daw po yung desisyon ng Comelec. Your reaction? Kagabi na-clarify ko rin sa programa sa 25 na sa bandang huli po, nag-issue ang Comelec last February 2024 na napakaagang ng solution. Sinabi namin makakaboto ang 10 barangays ang residente nila at botante nila. Number 1, sa senator, sa party list, sa mayor, sa vice mayor, at sa sangguniang pangulo. Hindi namin sinabi na makakaboto for congressman. In fact, anticipate namin na sa sangguniang pangulo, baka sakali mag-i-issue ang sanggunian ng isang ordinansa para pabotohin yung 10 barangays. Para sabihin kung saan kabilang yung 10 o ilan ba sa 10 ang kabilang ng first district o second district. Nag-issue ang sanggunian ng isang ordinansa na kung saan hinati yung 10. Yung 3 nilagay sa first district, yung 7 nilagay sa second district para makaboto sila sa member ng 10 district. Ibig sabihin, tama yung na-anticipate namin. Pero again, na ang may power kasi na mag-create ng gano'n ay ang sangguniang panlusod. Pero ang sangguniang panlusod ay walang kapangyarihan i-create ang legislative district. At ang Comelec din dahil wala kami kapangyarihan na gawin yun. Kaya sinabi namin doon, sana may batas, sana may action ng Kongreso. At naghintay tayo na napakatagal. Hanggang sa isang araw ay walang batas. Walang act of Congress, maliban na lang doon sa nagkaroon ng concurrent resolution. So, yun ang naging basihan ng Comelec para mag-action pa. Dahil nagkaroon na ng action ang Kongreso. Pero kung wala yun, wala din. Hanggang ngayon, kakabihin namin, hindi namin alam kung saan boboto ng Congress yung 10 barangays. Pero ang importante, hindi ma-disenfranchise yung mga botante. Yun naman yung aming pinakiusap na sana we will not disenfranchise anybody because the disenfranchisement is never the business of this republic.
Comlec Chair, si Diego Yana at si Pulin, meron silang gustong itanong sa'yo. Yes, Chairman George, madami kasing nagtatanong regarding yung, since aspirants pa yung mga nagka-file ngayon until such time na ma-declare sila officially candidates, ano po ang mga guidelines regarding yung pag-put up ng mga posters and campaign materials? Ano po ang allowed po ba to use the word vote or anong mga words, hindi pwedeng ilagay? Sir Diego, na pagpapaili na ng certificate of candidacy. Kasi kahit after the filing of certificates of candidacy, sapagkat sinasabi nga po ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec na sila ay hindi pa kandidato. Sila ay kandidato lang sa unang araw ng campaign, which is a national position ay sa February 11 at sa local position ay sa March 28. At sinasabi rin ng Korte Suprema kung sa naging decision nila na wala ng premature campaigning sa isang automated election. At dahil dyan, practically lahat ng mga kandidato, aspirants, sa kasalukuyan nilang gawin ng lahat. Pagkalalaki ng mga pagmumukha nila sa mga tarpaulin, yung mga ikita natin sa mga kalsada, sa kalye, may mga ati-atihan, may mga bandang kasama, naka-t-shirt, nagkakakamay, nagpapakain, whatever. In fact, lumalabas nila iba sa television, sa radyo, sa dyaryo, may mga advertisements sa social media, wala pa silang violation. Right. In fact, lahat ng expenses nila, pagmula ng January, February, hanggang February 2nd, ay hindi kinakaya-report sa SOSE because they are not yet candidates. Unfortunately, that's the law according to Supreme Court, and unfortunately, that's the decision of the Supreme Court in that case of India. Kahit na medyo hindi maaaring tayo nag-agree fully sa decision, but we have to respect that decision of the Okay, Chairman, pahabol lang yung pagkakamay sa mga ibang voters, okay lang yon. Pero yung sinabi po ni Diego, yung use of word na iboto or vote for Senate, ganun, pwede ba yun, Chairman? Kasi sa kasalukuyan, hindi sila kandidato eh. So kahit sabihin mo, iboto nyo ako, kahit pagkataas mo yung mga kamay nila, parang silang nalalabag because there is no premature campaigning. Ibig sabihin, hindi premature yun because hindi pa nila kandidato. They are not yet candidates. Yan po yung implication ng decision na yan. Ayan. Okay. Bahala na lang yung mga kababayan natin mag-desisyon. Yes, ako naman, mga kababayan natin, pag naman maluwag, pag naman decision na ganyan, at decision tayo ng automation doon, sa atin, sumunod natin, sino ba yung mga sa palagay natin at this point, ang gugulang na. At this point, medyo hindi man lumalabag, pero masyado naman, umaabuso naman. Kasi siguro ko rin sana equal opportunity for me. Siyempre, yung mga mayayamang kandidato, sila yung nakikita natin pagkatadaan yung ginagaso na kahit sa respect. Tandaan po natin mga kabayan natin na yung mga ganyan sa inyong palagay, kung talagang meron sanang premature campaign ni paglabag yun, o di mas maganda tandaan natin sila. Kayo ng bahala. Pagdating naman dun sa usapin ng party list, kasi marami nagsasabi na nag-aabuso at hindi naman daw talaga marginalized sector yung kanilang nire-representa. But according po pala doon sa SC ruling na 2013, hindi lang daw po pala yung exclusive to marginalized sector. Can you explain that? Sabi ko ng Korte Suprema, sabi ng ating taas-taas ang hukuman, dapat hindi man lang nakakita sa mga Paul's Bar at sa village. Pero nung sumunod na decision, yung 2010, dapat hindi naman ito sinasabing gumagapang sa kahirapan. Kinakailangan meron ng proven advocacy yung mismong nominee. So ano ibig sabihin? Maaari ko yung super figurado, pero mas niya ko sa mga magsasaka, sa mga senior citizens, sa mga PWDs, o sa mga kababayan, sa kabataan, nagdang matulunginado ng ganong klaseng sektor. So ibig sabihin, yung mismong kataas-taas ng hukuman natin ay naging maluwag doon sa interpretasyon sa kung sino ang pwedeng maging nominee ng isang party. So, at stands now, walang choice ang public kung tanggapin yung mga ganong klase ng mission sapagkat, again, pag nagpakita sila yung mga advocacy na yan patungkol sa that particular sector. Alright, meron pa ba kayong katanungan, Diego? Wala na, we're good. We're good on our end. Magla-lunch break ba? Ay, oo. Ay, Chairman, may nagtatanong, tuloy-tuloy ba ang filing ng COC or may lunch break, may merienda break daw mararanasan ang mga kandidato pagpunta dyan? Ay, kinikinig ko. Kinikinig Sir Diego ang filing ng kahit dapat itanghali na, alas 12, may dumating tayo ng finalists o aspirants, tatanggapin po natin ang candidacy. At magre-review na lang mga tauhan namin. Para lang kahit paano, hindi naman naghihintay yung mga fighters
supporters natin, dahil alam po natin yung mga ginagawa nila. So kahit po sa ibang parte ng ating bansa, sa ibang lugar, tuloy-tuloy po lahat. Wala po halos country ang mga tauhan po. Lastly pala, Comelec Chair, yung issue ng withdrawal at saka substitution. Bawal na po ang withdrawal substitution after October 8. Hindi na po namin papayagan. They have to lay their cards on the table, so to speak. At ang ibig sabihin dyan ay pwede naman mag-withdraw. Wala na parang palitan. Pag namatay sila, pwede magpalit. Pag kaya na-disqualified, pwede magpalit. Pero kung withdrawal and substitution, ano man ang dahilan ng withdrawal, no substitution. Ganyan din sa party list. Pag nagsabit ng 10 nominees, biglang may nag-resign ng walis o ayaw na, sila ay hindi pwede pa. Except kung namatay yung nominee o nag-disqualify. Tsaka kailangan, di ba, Chairman, yung kaapelido, yung papalit. Dapat yung papalit, same family name at belonging to the same political party. Nanganguhulugan po, kapag ka-independent candidate, yung mismo kandidato, hindi siya pwede mapalit. So anything to add po para dun sa, aside dito sa filing of candidacy, certificate of candidacy, yung preparation sa election, yung mga machines natin, etc. So far, naandun na po halos ang 50,000 na machine. Yan po ay more or less 50% na ng ina-expect natin 100% na dito. At na-conduct na rin yung hardware acceptance test. At lahat ay halos nakapasa sa hardware acceptance test. Magkakaroon po tayo ng mock election, magkakaroon po kami ng field testing, magkakaroon po kami ng tinatawag natin source code review, international certification, pati po certification coming from the UST upang siguro kung hindi na mga makina. Yung po ibang components ng gagamitin natin sa makina, kahit yung mga laptops, 100% na po na-deliver sa Comelec. Kahit yung sa transcription natin ay 100% na rin. Election watchdogs are welcome to assess. Lahat po, yung ating mga data centers, pinapakita natin sa lahat upang ipakita natin na transparent. At dati natin pinapakita yung mga data centers. Ngayon, lahat sinasama natin. Hindi na lang namin sinasabi kung anong klaseng server yung ilalagay sa particular data center because of security concerns. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyo oras. I know marami pa kayong gagawin today, but thank you so much for joining us today, Comelec Chairman George Garcia. So back to you, Pauline and Diego. Thank you, Angela, for that report, and kay Chairman George Erwin Garcia. Ayan, so busy na, no? First day ng First filing. day, and lininaw ni Comelec Chairman Garcia na they're still considered aspirants, so therefore wala silang governed by any rules regarding campaigning. Correct. Until such time na officially ma-declare candidates, then dun papalo yung Comelec with regards to the regulation on how they campaign, tsaka yung sa SOSE, declaration ng mga expenditure nila. Tama yan, So the campaign period actually will begin sa February pa. February pa. February 11 para po yan sa national candidates, and then for local bets sa March 28 pa po yan. So from now until then, yes. Yun nga, sabi ni Chairman, pwede silang magkamay, pwede silang mag-post sa social media, paskil ng mga mukha nila. If they use the word vote, to their own to their own peril. Dahil yes. kung hindi naman pala pumasok sa final list ng Comelec. And lininaw pala nila Comelec Chairman George Garcia, Pauline, about the yung so-called substitution issues, di ba? Na you can substitute, withdraw and substitute up to, kailan ba? 8. October 8. October 8 pwede, and kailangan namesake. Kailangan namesake, and absolute yan. They won't allow any exceptions, unless either death or disqualification. And kung disqualification, kailangan nga yung magsasubstitute, namesake, as you mentioned. Okay. So, lahat yan. It's just the first day of the filing of COCs. Dami na nangyari. Pero maraming nang mangyayari at marami pa pong mangyayari. We are just getting started with our special coverage on the filing of candidacy for next year's elections. Keep it here on One News. We'll return. Good morning and welcome back. You're still watching Brunch here on One News. What are the qualifications for the national elective positions? Now, for senators, they must be a natural-born citizen in the country, at least 35 years old on the day of the election, able to read and write, registered voter, and resident of the Philippines for not less than 2 years preceding the day of the election.
These are also the same rules for district representatives, except that the age requirement is at least 25 years old and their residency in the country is not less than a year preceding the day of the election. There are additional rules for party list lawmakers. Aside from the qualifications for lower house lawmakers, party list candidates must be a bona fide member of the sector they seek to represent. This means they belong to their respective sector or they have a track record of advocacy for their sector. When it comes to youth sectoral party lists, the candidate must be at least 25 years old, but not more than 30 years old. Well, voters are going to see some familiar names and new faces in the upcoming senatorial elections. Re-electionists Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla, and Francis Tolentino are running under the Marcos administration's Alianza para sa Bagong Pilipinas. They are also joined by former Senators Ping Lacson, Manny Pacquiao, and Tito Soto, as well as House lawmakers Camille Villar and Erwin Tulfo, as well as Interior Secretary Benher Abalos and Makati Mayor Abby Binay. The Makabayan Bloc also announced their 11 senatorial candidates. They are former lawmakers Liza Maza and Teddy Casino, and outgoing party list representatives Arlene Brosas and Franz Castro. Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arambulo, Modi Floranda, Mimi Doringo, Amira Lidasan, and Danilo Ramos are also joining the Makabayan Bloc lineup. Now, Labor leaders Sonny Matula, Leody de Guzman, and Luke Espiritu previously announced their plan to run for Senate again. Former Senators Kiko Pangilinan and Bam Aquino will also attempt to win Senate seats to join Senator Risa Ontiveros in the Senate minority. Other expected independent candidates are re-electionist and presidential sister Amy Marcos, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, retired soldier Ariel Querubin, Dr. Willie Ong, and broadcaster Ben Tulfo. Agri-Party List Representative Wilbert Lee has officially filed his candidacy this morning. Okay, so aspiring candidates for the 2025 midterm elections are reminded of the following dates. Heads up, the deadline for filing of candidacy is on October 8 at 5 p.m. and the COMELEC will only accept substitutes until the deadline of filing of COCs. After October 8, substitution of candidates is only allowed in case of their death or disqualification. COMELEC also reminds party list groups that substitution after a person's withdrawal of certificate and nomination and acceptance is prohibited after October 8. Changing the names and altering the order of their nominees after they have been submitted to COMELEC is also not allowed. Well, I feel betrayed. Yan ang sinabi ni Manila Mayor Hani Lacuna about her predecessor Isko Moreno as reports surfaced of his plans to run against her. In an interview with 1PH sa Totoo Lang, Lacuna said Moreno vowed that he will retire from politics if he lost his presidential bid in 2022. Aspiring Manila Vice Mayor Chi Atienza confirmed that Moreno is going to be her running mate in the upcoming midterm elections. I feel betrayed because nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente, very clear po sa amin, sa partido po namin, na kapag hindi po siya sinwerte, ay magre-retire na daw po siya. At in several occasions po na magkakasama po kami. Sana hindi na lang siya tatakbo. Dapat po, kasi yun naman po talaga ang napag-usapan namin. At lagi po niyang binabanggit yun sa kahit ano pong mga events or mga magkakasama po kami. Manila Vice Mayor Yul Servo will seek re-election with Lacuna in the 2025 polls. Lacuna said they will file their candidacy on October 3. She also said that she has the full support of the incumbent congressman in Manila. Ay, opo. More than 100% full support pang ating po mga kongresista. In fact, yung isa po nating kongresista sa District 1 ay dati rin pong kongresista natin po. Kambaking lang po siya ngayon. Babalik po siya. The race for mayor in Manila is expected to heat up as former political partners Mayor Hani Lacuna and former Mayor Isko Moreno become rivals. For a live update from Manila, we'll be joined by mobile journalist Julie Baiza.
Julie, good morning. Kamusta na ang sitwasyon dyan? Marami na ba ang nag-file? Diego, good morning. Sa ngayon, 4 pa lang yung nakakapaghain ng Certificate of Candidacy sa pagkakonsehal dito nga sa iba't ibang distrito, specifically sa Districts 1, 2 at 6 ng Maynila. Ngayong araw, nasa 2 hanggang 3 daw kada distrito yung inaasahan na maghahain ng COC. Walang impormasyon kung may magpa-file para nga sa pagka-alkalde. Inaasahan pa nga raw sila kasi on October 3 at possible nga sa last day daw ng filing ng COC sa October 8. Pero sino nga ba yung mga matutulong na pangalan gaya ng nabanggit kanina? Nag-anunsyo na nitong Webes or last week si Manila Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo na they will seek for re-election. So under nga sila ng local party na Asenso Manileño, which was founded by Lacuna's father, former Vice Mayor Danny Lacuna. Nitong Agosto lang din nanumpa si Mayor Hani under sa lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. What's interesting is that makakalaban nga niya or matunog na makakalaban niya si former Manila Mayor Isko Moreno na dati niyang running mate. Si Moreno naman under siya ng Action Demokratiko, he's the current president of Action. Ang matunog na running mate niya, yung TV host nga na si Chi Atienza na natanungan natin kagabi kung will she file with Moreno. Ang sabi niya, yes, although wala pang confirmation nga from their end talaga na kung kailan sila maghahain ng COC. Isa pa kasi 3-way fight yung inaasahan dito kasi last week nag-anunsyo na rin sa isang event si Sam Tutok to Win Party List. Representative Sam Versosa ng kanyang pagtakbo sa pagka-alkalde pero wala daw siyang vice mayor kasi wala man daw katandem, nararamdaman daw niya na kailangan siya ng tao. So sa ngayon ito medyo tahimik. Papakita ko sa inyo yung venue kasi ito yung SM Cinema yung ginamit ng Julie, wag ka na lang gumalaw. Si Julie, gumalaw na wala sa filing ng kanilang COC. So dito sa baba ko. Julie, wag ka na lang gumalaw yung signal eh. Julie, I'd like to ask kasi reports came in na si sorry, Julie, okay, can you hear me? Okay. Julie? Yes. Ayan, I'd like to ask, you were mentioning some names in councilor. I'd like to ask about yung anak ni former Mayor Isko Moreno, who si Joaquin Dumagoso. I heard kasi that he is supposed to run for Councilor of Manila. May balita ka ba about him filing his certificate of candidacy? Yes, patunog nga na sinasabi yung magiging kandidatura ni Joaquin Dumagoso. Pero sa ngayon, hindi siya kasama doon sa 4 na nag-file ng COC sa pagkakonsehal dito. Actually, ang although yung isa sa mga nag-file ay under sa party ng kanyang ng Action Demokratiko. So wala siya dun sa 4 na nag-file ngayon and tingnan natin kasi wala pang information kung meron pa mga darating kasi 2 hanggang 3 naman yung inaasahan sa bawat distrito. Okay, Julie, kanina nga ni-report natin nasa sister program natin na sa totoo lang sinabi ni Manila Mayor Hani Lacuna na she felt betrayed nung nalaman niyang may balak ng tumakbo ito muli si Isko Moreno. Pero aside from that, may nabalitaan ka bang ibang nasabi niya about Mayor Isko? Nagkausap na ba sila ever since siguro nung last na discussion nila? Yung naging huling pag-uusap nila was mentioned by Mayor Hani. On the camp of Mayor Isko, actually medyo tahimik siya. Walang any statement na lumabas from his camp tungkol nga doon sa or reaction from Mayor Hani's statement na she felt betrayed. Pero ang kanina kasi may isa tayo nakausap na kumakandidato sa pagka-kongresista dito and party member. Ang sabi niya mamaya mag-uusap daw yung Action Demokratiko. So titingnan natin kung maglalabas ba ng statement si Mayor Isko or kung paano yung magiging galaw nung kanilang kampanya. Kasi up until now, wala pa naman nga din confirmation talaga that he will run. Okay. Sige, maraming salamat para sa report na yan. That was mobile journalist Julie Baiza. Heating up ang Manila. This is one of the parts of the election na talaga babantayan ng tao because as you all know, dating mayor si Isko Moreno and then ang vice mayor niya si Hani Lacuna. And they were a tandem. And then because of some claiming na mismanagement ng Manila City, kaya daw lumitaw ulit.
si Mayor Isko. Isko. Actually, the earlier part of the year, we were taking a look at Isko Moreno probably running for senator, but it didn't come to fruition, so he ended up running for... Well, let's see. He hasn't officially filed yet. So abangan natin kasi ang plano din nila Chia Atienza, last day pa daw ng filing COC, so October 8. October 8. Next week pa po yan. So until we see Isko Moreno there, then yun, official na yun. Oo. Okay. Comelec says Embo barangays will be allowed to vote for Congress. In an interview with A Big Story, Comelec Chairman George Garcia said 3 barangays of Embo will be permitted to vote in Taguig's 1st district, while the remaining 7 Embo barangays will vote in the 2nd district. According to Chairman Garcia, voter records of residents in all 10 Embo barangays have been transferred from Makati to Taguig. We will not do anything if there is no act of Congress, in this case the concurrent resolution. That's the sense of the Senate and the House of Representatives. And so yun yung naging reason namin why we acted. But just providing that the 3 will belong to the 1st district and the 7, that's unconstitutional. Ayan, so lumabas na nga yung resolution. So yung 10 barangays nga has been from Makati na transfer na po yan sa Taguig. Actually, 3 barangays will be included sa District 1, tapos yung remaining 7 sa District 2 daw. But that's a lot of votes. The 10 barangay roughly accounts for around 200, at least 200,000 voters which is transferred to Taguig. The impact of which mararamdaman natin greatly pagdating ng presidential elections, whoever is gonna run, di ba? Kung may tatakbo from the Binoy family sa vice presidential or presidential elections, makikita natin yan. But in the meantime, the race in Makati is also interesting with family members running against each other in politics. For a live update, we have with us Yeda Pascual for the report. Yeda, Yeda, nakapag-file na ba daw ng COC si Senator Nancy Binay? Yes, Diego, nakapag-submit na nga ng kanyang COC si Senator Nancy Binay dito sa Barangay Valenzuela Community Complex, at kasama niya kasabay niyang pumunta si dating Congressman Monsur Del Rosario para naman mag-submit ng COC sa pagka-vice alcalde. Yeda, yes, Yeda, can you hear me? Yes, Diego. Okay, we also all know kasi si Abby Binay, yung incumbent mayor, is she's running for senator. Pero ano yung reaction ni Abby Binay regarding this? May nakuha ka na bang statement? Actually, Diego, wala pa dito si Mayor Abby Binay. Kaya nasabi niya ang public service niya ay October 4 pa magpa-file ng COC yung kanyang minister. Pero ngayon, ang nag-file pa lang ay yung kanyang kapatid na si Senator Nancy Binay. Wala pa siyang nire-release na statement patungkol dyan. Tapos puro nagkagulatan din. Kasi ang sabi niya sa mga nakaraang interviews niya ay hoping and praying nga siya na hindi tumakbo yung kanyang ate. Pero kanina nagulat tayo, kinonfirm ng kanyang mga supporters na pupunta ngayong araw at ngayong araw nga magpa-file si Senator Nancy Binay. Okay, Yeda, kasama rin na mag-file ng COC ni itong si Nancy Binay, ang kanyang running mate, na si Monsur Del Rosario. Nandun na rin siya kanina? Yes, tama ka dyan, Kulin. Sabay nga sila pumunta dito. Sabi naman ni Monsur Del Rosario, noon pa daw ay buo na talaga yung kanilang tandem. Ang sabi niya nga ay kaya siya pumayag na maging vice alcalde ng Luzon, maging running mate na Nancy, ay dahil si Nancy daw nakikita niyang perfect or fit na candidate talaga sa pagka-mayor dito. Okay. Yeda, kamusta naman ang situation dyan sa where you are right now? No? Mapapakita mo ba gaano kadami ang tao dyan and how is security? Yes, Diego, dito makikita nyo sa likuran ko, maraming mga naka-blue, may mga naka-red. Ayan ay lahat ay mga supporters nga ni Senator Nancy Binay at ganoon din si dating Congressman Monsur Del Rosario. So kanina, ito pa, Diego, napansin ko lang, hindi pa natin nakakausap, pero nakita ko na dumating si Junjun Binay. So ito yung kanilang kapatid, naging kalaban nga ni Abby noong 2019 election. So mukhang si Nancy yung kanyang sinusuportahan ngayong eleksyon. Yeda, na-enforce ba ng Comelec dyan yung restriction with regards to number of supporters that are allowed inside the filing area? Diego,
Actually, bawal pumasok doon sa loob. Lahat naman ng supporters ay nandito lang sa labas. So nakipag-cooperate naman sila simula pa kaninang alas 8 ng umaga. At ngayon nakapansin natin, napakapal pa rin ang kapal yung dami ng tao. So kanina nagsimula yan sa 3 hanggang sa naging 20, 50. Ngayon, mahigit more than 50 na. Yeda, may balita na ba kung kailan daw magfa-file ang asawa ni Mayor Abby Binay? Huli yung sabi nga ni Mayor Abby Binay sa kanyang mga previous interviews, October 4 daw maghahain, mag-isumite ng COC yung kanyang mister dahil naniniwala daw sila na number 4 ay swerte base yan sa pictures. Kaya ayun yung in-expect natin araw. Nagpupunta sila dito. So far, anong oras na ay 11 na, pero si Senator Nancy Binay pa lang naman yung nagsusunod ng COC sa Pagkalde. Ayan, okay. Maraming salamat, Yeda, para sa update na yan. Yeah, so we have 2 of the cities. We were talking about Manila earlier. Now Makati is also going to be an interesting one where we're going to have the husband of Mayor Abby Binay going up against her sister, si sister-in-law Senator Nancy. As we all know, si Junjun Binay also had his issues with his siblings back then when there was a video that came out. Nag-away sila, I think it was in a church setting or in a wedding, no? They were arguing about politics. We all know kasi Makati has one of the highest revenues sa mga cities dito sa Philippines. So that's why very contentious yung area na. It's very critical also. Second in revenue yan. Second in revenue. 19.36 billion. Second to Quezon City po yan. So malaki talaga ang revenue pagdating sa Makati. So titignan natin yan. Binay versus Binay. Binay. Binay for 2 yan. Alright, let's get back on the ground for more updates. Mobile journalist Kayla Macantan is now reporting live from Taguig. Kayla, sino na nag-file ng COC dyan? Diego Pauline, sa ngayon, isang konsehal pa lang yung nakakapag-file ng kanyang kandidatura. At ngayon, kasalukuyan, nasa loob si ex-Congressman Ernel Serapica na tatakbo naman sa pagka-mayor. So sila pa lang sa ngayon, kasama niya ang kanyang may bahay, si Janelle Serapica, na tatakbo naman bilang vice mayor. Kung matatandaan natin, ikatlong pagtakbo na ito ni ex-Cong Arnel bilang mayor. Yung una nga, yung nakalaban niya si Lino Cayetano, sinundan ni incumbent Mayor Lani. At ngayon, hindi pa natin makumpirma kung tatakbo ba ulit si Mayor Lani kasi wala pang kahit anong announcement na ginagawa. Maging yung mga taga-City Hall na nakausap natin, clueless sila. At kung hindi man si Mayor, meron ba sa mga Cayetano ang tatakbo, wala pang nakakaalam sa ngayon. At kung mapansin nyo, ang dami ng tao dito ngayon sa loob, dito sa Convention Center, sa new City Hall building dito sa Taguig. Ito lahat ay supporters ni ex-Cong Arnel. So tila yung kulay blue na t-shirt. Nako, baka nga mapagkamalan ako kaya medyo wala po, neutral po. Pero ayan, madami yung supporters. At inaabangan nga naming lahat yung paglabas ni ex-Cong kasama ng kanyang may bahay na si Janet. Yes, Kayla, meron ka bang naririnig na balita na aside from, of course, yung inaabangan natin sa Cayetano side, may iba pang pangalan ba na lumulutang na possibly that can challenge the Cayetanos dyan sa Taguig? Oo. Diego, alam mo, medyo may mga umuugong na balita na posible daw tumakbo sa pagka-mayor si Representative Pari Zamora naman. Yes. Pero sinubukan din natin mag-reach out pero wala pa silang sagot. At yung mga natanong nating residente, wala din daw silang parang naririnig na ganung balita pa. Hindi pa ganun na kumakalat. Pero kasi kahit nga kay Mayor Lani, hindi din pa sila sigurado kung tatakbo bang muli. Pero siya naman talagang inaasahan na tatakbo dahil nga ilang taon nang palaging si Mayor Lani talaga yung tumatakbo bilang mayor dito sa Taguig. At syempre, Diego, yung Embo Barangays kanina, naikot din natin, nakausap natin sila. At medyo naguguluhan pa rin daw sila hanggang ngayon dahil under Taguig na nga sila pero yung pagdating doon sa pamamalakad, kinukumpara daw kasi nila yung ngayon sa Taguig versus sa Makati. Pareho naman daw na madaming mga
benepisyo na natatanggap. Yun nga lang daw, mas mabilis yung proseso noon sa Makati. Yun yung mga nasasabi ng mga residente. Pero wala naman daw silang magagawa kung eto talaga na sa Taguig na daw sila, tatanggapin daw nila ito. Pero hilig lang nila yung mga magpa-file pa ng kanilang COC, yung mga tatakbo susunod na upo, sana daw makapag-focus talaga sa kanilang mga mamamayan dahil alam natin, no, paulit-ulit na pangalan yung mga nakaupo. Kaya ang tanging hiling nila yung mabigay yung karapat-dapat na serbisyo na kanilang matang. Diego. Okay. Kayla, baka pwede rin natin makausap yung ilang supporters na nandyan sa likod mo, no? Si Kayla, hindi po nila kasama. Naka-blue, pero ano yan? One News uniform po yan. Sino pong pwede nga makapanayan po? Kayo po. Ayan. Yun na lang po. Nagtakbuhan. Ayan. Ayan, hello po. Okay. Nay, bakit po kayo pumunta po dyan ngayon sa unang araw ng filing of COC? Supporter daw po kayo ni ex-Congressman Arnel Serafica. Ay, Kayla, yung mic mo sa'yo. Yung mic daw. Kayla. Ayan po, Nay. Sorry po. Go ahead po, Nay. Kaya po ako nandito, very supportive po ako at yung aming mga kasama sa iba't ibang barangay ng District 1 and 2. Since po nung councilor pa lang ng bayan, si ex-former Congressman Arnel, ay na po ako, support na po ako sa kanya at sa aking pamilya. Saan po nung mga iba't ibang barangay ng Taguig na District 1 and 2. Sapagkat maganda po talaga ang nagawa niya. Okay. Actually po, galing kami sa kanilang gym. Nagmas. Hanggang dito po kasama ako. Sa pag-file ng COC. Yun lang po at maraming salamat. Nawa po ay gabayan kami ni Lord sa aming pagkapanalo. Panalo ng buong Taguig. 1 and 2. Okay. Mabuhay po ang buong Taguig. Maraming salamat po, Nay. Opo. Thank you, Nay. Ayan, talagang very supportive talaga, no? And ganyan talaga kapag filing ng COC. Pag COC. Hoy, may tanong ako, no, Kayla. Of course, we puro usap-usapan and up to this point regarding yung candidacy sa mayor kay Zamora and kay Tano. But officially, sino ba already nagparamdam na tatakbo sa mayor na hindi magsosorpresa dyan? Nako, Diego, wala. Yun yung nakakaano dito sa Taguig kasi kahit yung councilor na kanina na nag-file, si Paulo Cabrera, ating tinanong, sabi ko, nag-anunsyo po ba kayo bago kayo mag-file? Wala daw, lahat sorpresa. Kaya ganun din sa pagka-mayor. Although, sa tingin ko, itong mga supporters nasa diyan na prior ngayong araw dahil prepared talaga sila. Hindi lang yung kanilang mga t-shirt na uniform sila, kundi yung mga banner kagaya nito. Kaya siguro sa publiko talaga walang nag-anunsyo, Diego, pagdating dito sa kanilang pagtakbo, sa pag-fight. Labanan pala dyan, Kayla, sa Taguig. Sorpresa na, no? Timing sila, timing. Alright, maraming salamat, Kayla Macantan, reporting live from Taguig. Hey, don't go away because we're not done yet. May dalawa pa tayo. Oy, hindi. Madami pa tayong pag-uusapan. Hindi dalawa. Kala ko branch naman. Pero special coverage. Stay tuned. Welcome back. You're still watching Brunch on One News on our special coverage for Bilang Pilipino 2025. It's the first day of the filing of COCs for next year's midterm elections. Now let's go back to the tent city in Manila Hotel where Senate hopefuls are expected to file their COCs. For updates, magbabalik si Angela. Yes, Angela. Hello? Can you guys hear me? Yes. Ano latest dyan, Angela? Mula na lang pag-uusap natin, ilan na nag-file? So far,
Ang nadagdag lang dito ay yung, sino ba to? Ako, OFW Party List. Attorney David Castillon, of course, nakafocus yung plataforma niya sa tungkol sa mga OFW. At so far, yun pa lang eh. Merong isang nag-file din dito si Najar Sani, Partido Maharlika, at ang kanyang posisyon ay pagka-senador. So far, aside dun sa mga namanggit ko kayo, na-recap ko lang din si Manoy Wilbert Lee, David Chan, Alexander Encarnacion, siya yung electrician carpenter na gusto niya magwakas ng crime and corruption. Third time niya tumali o nagpa ng Certificate of Candidacy. Kabataan Party List was here kanina through Congressman Ron Salo. Siya ang nag-file ng COC nila. Dr. Jose Montemayor at Astra Naik, ang bombero ng Pilipinas Party List. Itong Ligtas for Senator at saka ako OFW Party List. Yun pa lang, no? Yun pa lang yung mga nagpunta dito. So far, wala pa tayo nakikita na talagang big personality na pumunta dito ngayong first day. But as I've said kanina, di ba, through our interviews and our programs, yung karamihan dun sa mga big personalities na magpa-file would be October 4 dahil sa Feng Shui and others sa 5, 7, and 8. Yes, Angela, yung interview mo kay Attorney Chairman George Erwin Garcia kanina, madami kasing hindi nakaabot doon. They're asking ano yung more or less ano yung pinag-usapan nyo. Kasi medyo on our end also, the audio was a little static. Pero kasi very critical yung mga ibang binanggit niya. Ano ba yung mga takeaways mo doon? Well, so far, of course, yung kanina, yung interview natin sa kanya, so far so good yung nagiging operasyon dito sa Manila Hotel City para sa filing of Certificate of Candidacy. Tinanong din natin sa kanya kung tungkol doon sa withdrawal or substitution, na-explain din niya sa atin, yung tulad na nabanggit ko kanina. At most importantly, tungkol sa BARM, sinabi nga niya ang certificate of filing ng Certificate of Candidacy doon ay sa November 4 and 9. Tapos yung tungkol naman sa party list, nabanggitin natin yun kasi marami nga ngayon ang nagiging usapin niya ang party list, di ba? Dahil sinasabi nila yung mga kumakandidato under a party list ay parang nagiging stepping stone lang ng mga gusto lang talagang magkaroon ng posisyon sa gobyerno pero hindi talaga nare-represent yung marginalized sector. Pero bakit nga daw yung solusyon ng resolution ng Supreme Court noong 2013, nakalagay doon, hindi lang exclusive sa marginalized sector ang party list. Yan po ay kung sakasakali daw, through the words of Comelec Chairman George Garcia, kung ikaw ay mayaman, may kaya, pero nire-representa mo itong mga tao nito, mayroon kang advokasya, o pwede kang tumakbo bilang party list. So far, yun yung mga naging usapin dito. And of course, yung last day ng filing ng Certificate of Candidacy, that would be on October 8. And of course, lahat ng mga Certificate of Candidacy na ipafile dito, tatanggapin ng Comelec. Pero because of the Piñera versus Comelec ruling ng Supreme Court, sila po ay officially na magiging kandidato by February 11 for national aspirant and March 28 for local aspirant. So far, kaya nga, kanina pinag-asapan din natin tungkol sa premature campaigning. Sabi niya, technically, there's no law against that. Ayan. And dagdag ko lang din, ang maganda this year, ipopost daw ng Comelec yung mga COCs na yan sa kanilang website. Diba, Angela? Yes. Para makita ng mga voters, yung profile talaga nila. Kahit yung address daw ilalagay Yung mga personal details like email address, hindi na daw signature kasi data privacy. Pero the COCs, would you know, Angela, kailan ba ipopost daw, ipapublish yung mga COCs na yan? So, syempre, baka by November pa yan kasi syempre sasalain pa nila ngayon. Kasi as of now, tulad nga na napag-usapan natin kanina, lahat ng ito ay aspirant pa lang, hindi pa sila official candidate. Ayan, okay, abangan natin yan. Pati yung pagdedeklara ng nuisance candidate, hindi pa rin natin yung masasabi ngayon. Although may nakikita tayo dito ng mga hindi natin kilala na personalidad, hindi natin sila pwedeng sabihin na nuisance candidates.
Okay, so yun nga sabi ni Chairman, there's a vetting process at talagang isahin nila bawat COC ng mga aspirant. But for now, thank you very much for that update from the Tent City in Manila Hotel. That was One News Anchor, Angela Lagunzad Castro. All right, moving on, the filing of COCs for those running for Congress in the 2025 elections is also taking place at the San Juan Comelec office. And for more details, we will be joined by mobile journalist Francis Orsio. Francis, marami na ba ang nag-file at sino-sino sila? Pauline, Diego, dito nga sa may Congress sa Green Hills ay nasa 7 na sa ngayon ang nag-file for their candidacy sa Kongreso. At una dyan ang nag-file kanina ng alas 8 ng umaga si Joey Uy for Manila 6th District. Siya ngayon ay current district councilor sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Sumunod dyan si Mitch Cahayo naman for Caloocan 2nd District. Siya din ay kasalukuyang district representative ng Caloocan at makakalaban niya sa ngayon dito si Egay Erice, ang dating kongresista rin sa lungsod ng Caloocan. Sunod naman dyan ang bagong pangalan na si Jose Jaime Enage for Marikina 2nd District, Toby Chanco for Navotas Lone District at siya rin ngayon ay current Navotas representative. Nandiyan din si Carlos Lopez for Manila 2nd District. Siya ay nagbabalik sa kongresista at dahil natalo noong 2022, tatakbo muli siya ngayon sa ilalim ng nasyonalista. Nandiyan din si Johanan Nieto for Manila 3rd District sa ilalim pa rin ng Aksyon Demokratiko at si Brian Yangsuan for Parañaque 2nd District. Paulina. Okay, Francis, kamusta naman yung sitwasyon dyan? Parang ang daming tao sa likod mo. Smooth ba yung pag-file ng COC para sa mga gustong tumakbo for Congress? Yes, pero so far ay smooth ang pag-file dito sa my Congress or sa COMELEC dito sa Green Hills. At makikita nyo nga sa likuran ko, kabababa lang ni Brian Yangsuan yung magpa-file nga ng candidacy for Parañaque 2nd District. Sa ngayon ay dahil siya ay Bicol Saro representative, ay ito nga nagbago ang or may bago sa mga medyo umingay lang dito tumunod sa mga second district representative Parañaque na si Brian Yangsuan. Pero ayun nga ulit sa kayo tuloy-tuloy yung filing dito at sa ipasang natin hanggang alas 5 na kumato, alas 5 na ako ay tuloy-tuloy pagtatagsa yung edad sa mga mag-file. Okay, thank you very much for your updates. That was mobile journalist Francis Orsio. In other news, the House Quad Committee is considering flying to Thailand to talk to self-confessed Chinese spy Xi Zhejiang about dismissed Mayor Alice Guo. Committee co-chair Representative Ace Barber said the committee wants to verify Xi Zhejiang's claims about a dismissed official. He said the government should have a deeper look into Guo's intention in the country. Napapag-usapan lang, what if pumunta tayo doon, kasi hindi rin naman tayo sigurado kung makakausap natin siya, no? Si Xi Zhejiang, no? We just wanted to really find out, napag-usapan lang namin na totoo kaya itong information kanyang shiner o hindi. Recall that Guo was triggered by the Al Jazeera documentary in which Xi Zhejiang claimed that Guo is a Chinese spy. Guo, who is also confirmed as Chinese citizen Guo Huaping, insisted again that she is a Filipino and not a spy for China. For some lawmakers, Guo's irritated response could mean that they are getting closer to the truth behind her identity. I think we touched something which is very sensitive. We touched something which is a sensitive information of Alice Guo. So, dalawang bagay na. It's either because nagagalit na ba siya because he hates being charged or suspected as spy, or nagagalit ba dahil unti-unting lumalabas yung katotohanan na Chinese spy siya. In previous hearings kasi si Guo Huaping or Alice Guo was always smiling, laughing, or even giving smirks na nakakairita daw sa mga senators sa congressmen. All of a sudden, they showed her this video that supposedly claims that she is a spy from China. It's the first time that lawmakers have seen a reaction from Alice Guo na they don't know, was it a reaction of parang na-caught off guard na, oops, sino to? Or ba't lumabas to? Or parang napuno na si Alice Guo. So that's what they're trying to determine. But lawmakers think that they are getting closer to the identity because of this reaction. Ayan.
Yan. And actually, may ibang, in relation lang sa elections, may ibang nagsabi or floated the idea, baka tumakbo nga rin daw itong si Alice Kasi as of now, pwede pa eh. Wala pang ruling of finality sa mga cases niya. Oo. Pero meron din, actually kagabi nabanggit ni Chairman George Garcia sa Big Story, mukhang may decision na rin yung ombudsman na baka perpetually disqualified na rin itong si Alice Guo from holding public office because nga of being found of guilty ng grave misconduct. But we'll have to... Actually, right, kasi si Solgen Menardo Guevara was talking about the avenues in which to prevent former or dismissed Mayor Alice Guo from running again until pending all the cases are resolved. So one of which nga, what you said, was a perpetual disqualification from office that will prevent her from getting any position in government. Okay, sige, move on muna tayo sa ating next story. In other news, a Chinese Navy missile boat used a laser 3 times against a BFAR aircraft. Now, the incident took place on Friday while a BFAR Cessna patrol aircraft spotted a Chinese Coast Guard vessel. At least 14 Chinese vessels also blocked and shadowed 2 civilian vessels of the Philippines. The National Maritime Council has since condemned China's latest aggression. Siyempre, laser yun. Pag natapat yun sa mata ng ating piloto, it will cause temporary blindness. Diba? Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. So, yung ginagawa nila doon ay illegal. Going back to our coverage of day 1 of COC filing, we have with us... Yes, let's get more updates from our mobile journalist, Denise Valdez-Sancho. She is now reporting to us live from Marikina. Denise, sino-sino na nga ba ang mga nakapag-file dyan sa Marikina? Paulina, Diego, tama. Nandito tayo ngayon sa Marikina, Comelec, sa Barangay Santa Elena. Actually, dito yan sa 3rd floor ng kanilang public market. At as of 8 a.m., isa pa lang yung nakakapag-file para sa pagkakonsehal ng unang distrito ng Marikina. Yan si Benny de la Cruz na dating nasa OSCA o Office of Senior Citizens Affairs. At as of now, ngayong 11:34, siya pa rin ang nakapag-file pa lang dito sa Marikina. At actually, just an update, medyo natagalan na sa pagproseso ng COC files itong si Benny dahil nagkaroon siya ng problema sa pag-fill out. Actually, nung na-fill out niya na itong kanyang papeles, napanotaryo na raw. Pagkabalik dito para iproseso yung papel, nagkaroon pala, may mali palang nakita dito sa kanyang papel, sa mismong details. Kaya pinapaalalahanan ang mga aspirants na dito sa 5 original copy, dapat may notaryo na yan, may stamp, at tama dapat yung detalyeng ilalagay natin. At syempre, kung may political party, huwag kakalimutan yung CONA dahil hindi naman tayo nagmamadali na meron pa tayo hanggang October 8 para dito sa filing. Kahit Sunday at Saturday at Sunday, tumatanggap sila. Denise, regarding yung race for the mayor position, may mga matutunog na pangalan na lumabas earlier. We were talking about it. I think it's si Kimbo and Stella Kimbo and Teodoro, the wife of Marcy Teodoro. Do you have any idea kung kailan sila mag-file ng kanilang mga COC? Pauline, Diego, kanina nakausap din natin si Attorney Dave Villarosa, the election officer sa District 1, at wala rin daw silang idea as of now kung kailan ang pag-file ng ating aspirants. Ito nga, ang naging usap-usapan, ang pamilya ng Teodoro at ng Kimbo para sa mayoral position. Pero anytime naman daw, ready naman daw ang Comelec dito sa Marikina para tumanggap ng mga aspirants. At syempre, since first day, hindi naman daw expected na marami ang magfa-file, pero aabangan daw natin yan sa mga susunod pang araw. I have one more question, Denise. Aside from those 2 names, may isa pa bang isa pang pangalan ba na lumulutang na possible to make it a 3-way race for that the seat of the mayor? Wala pa rin tayong confirmation, pero ang nagiging usap-usapan dito isa na dyan ang mga Pimentel, lalo na ang usap-usapan naman dito, ang naging connection dyan with the Teodoros, kaalyansa nila,
ang mga Pimentel. Pero nagre-raise na rin ng concerns kung tatakbo nga ba ngayon na si Coco Pimentel sa pagka-mayor dito sa Marikina. Pero hindi pa rin yan madedetermina hanggat hindi nga pumunta dito upang mag-file daw ng COC. Interesting. All right. Thank you, mobile journalist Denise Valdez Sancho. Alright, from Marikina, lipat naman tayo to Caloocan. And this will be an exciting battle in the local political arena, as former Senator Antonio Trillanes is expected to go head-to-head with incumbent Mayor Oka Malapitan. And for more updates, magbabalita po live sa atin si mobile journalist Amy Atienza. Amy, kamusta ang sitwasyon dyan ngayong umaga? Yes, Pauline, Diego. Nandito ako ngayon sa North Caloocan naman kung saan naabangan natin ang mga kakandidato para naman sa 1st and 3rd District ng Caloocan City. Pero balikan lang natin ng onte yung nangyari kanina sa 2nd District at dun sa SM Grand Central. Wala pa raw nagpa-file for candidacy. Parehas lang din naman ang nangyayari ngayon dito sa 1st and 3rd District, dito sa Caloocan Sports Complex. Wala pa raw nagpa-file for candidacy. At yun nga, ang aabangan natin ay ang magiging labanan ni Antonio Trillanes IV tsaka ni Along Malapitan para sa pagka-alkalde ng Caloocan City. Ang maganda dito kasi talagang meron ng dinastiya itong si Along Malapitan pagdating sa pagiging mayor dahil yung tatay niya, si Oka Malapitan, naging mayor na din from 2013 to 2022. Tapos ngayon naman ay si Along Malapitan naman ang gustong tumakbo ng pagka-mayor dito sa Caloocan City. Ngayon nandito naman si Trillanes na former senator. At yan, titingnan natin kung kakayanin ba nilang labanan itong mga Malapitan dito sa Caloocan City. Sabi din sa akin ng COMELEC, noong mga nakaraang election daw, 700,000 ang bumoto para sa pagka-mayor dito sa Caloocan City. Pero ngayon ay hindi pa natin alam ang bilang at titingnan din natin at abangan natin kung ano nga ba ang mangyayari dito sa laban ng Trillanes at Malapitan. Pero so far, sino pa ang mga noted personalities na nag-file dyan? Tsaka based sa nakikita ko sa background mo, parang very quiet ang area ng Marikina. Very quiet ang area dyan sa may Caloocan, no? How is the crowd so far? May crowd ba dyan sa labas? May supporters din ba? May supporters yung mga ibang candidates dyan? Actually, pagpasok dito sa sports complex, wala masyadong ganap. Sobrang kalmado, sobrang tahimik. May makikita tayo ilang mga banners, pero ito ay para pagsuporta sa kasalukuyang mayor na si Along Malapitan at pati na rin sa slate niya. Ang inaabangan lang daw dito talaga ay yung mga slate nga, 2 slate na tatakbo for councilors sa 1st and 2nd District. All right. Thank you very much for that update from Caloocan City. That was our mobile journalist, Amy Atienza. Is Governor Gwen Garcia going to face an opponent for the gubernatorial race in Cebu? And to get that answer, the answer to that question, we have One News Cebu desk editor Dale Israel. Dale, good morning. Any reports of possible challenger to Governor Gwen Garcia? Yes, I'm buntag Angelo and Angela. We are live here at the COMELEC Provincial Office waiting for candidates who will be filing their COCs for Congressman, Provincial Board, Vice Governor, and Governor of Cebu. And just your question was whether if there's an opponent for Governor Garcia. As of now, there's none. So we are talking here about 14 slots for Provincial Board, 7 slots for Congressman, and 2 posts for Governor and Vice Governor. So first to file, actually, his re-election bid is incumbent 3rd District Representative Pablo Jan Garcia, who filed exactly 8 a.m. this morning. He's the youngest brother of Governor Gwen Garcia. There's no one yet that has come forward as an opponent of the congressman too. So far, last elections he ran unopposed. Governor Garcia also has no opponent yet that come from the opposition here in the province, which is the remaining opposition is coming from the Nausipi of the Duranos. Also this morning, a farmer named Sal Arapal Cariaga from Bugao City filed his COC as congressman for the 4th District of Cebu Province. He appeared in cowboy costume, and his advocacy is about environment and teaching people livelihood and giving them alms or ayuda. He'll be up against incumbent 4th District Representative Janice Salimbangon, among other candidates. Yesterday, at the One Cebu Convention, Angelo and Angela, alliances of cooperation were signed during the convention yesterday, including that of the Gulyases of Alayon NPC at the 1st District of Cebu. For the first time
Cebu City's Kusog, led by acting Mayor Raymond Garcia, has also signed the cooperation or alliance with One Cebu. Cebu City has always been inactive with Cebu Province because it is not under the jurisdiction of the provincial government. The Kaabag Party of Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan has also signed the same agreement, even if their city is also independent from the province. Yesterday, last day of registration, the COMELEC saw over 11,000 new voters catching the deadline. In context, Cebu Province is and its independent cities of Cebu City, Lapu-Lapu, and Mandaue has a combined voting population of 3.3 million, the highest voting population outside of Manila. Back to you guys. Dale, I'd like to ask this kasi we all know that the crucial role Cebu has played in delivering votes for the UNITEAM in this past presidential election. Now that there is a official split between PBBM and the Dutertes, how has the landscape of politics shifted or changed in Cebu, and what are the key races we need to take a look at this coming midterm elections? Yes, Angelo. Actually, there's a division between the supporters of the UNITEAM. But Governor Garcia sticks with the BBM or the BBM faction of the UNITEAM, while Mayor Rama, the suspended mayor of Cebu City, and his group is sticking it with the Duterte. So we're seeing a tough election in Cebu City. With actually, there are 5 contenders for mayor at Cebu City, and we're also looking at a tough election or a tight race in Mandaue City. Angela? Thank you, One News Cebu Desk Editor Dale Israel for that report. Okay, don't go away mga kapatid. Our special coverage will continue when brunch returns. Keep it here on One News. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. Ang daming ganap no, nagka-file since day 1 of the filing of certificate of candidacy for aspirants for senatorial positions, mayor, congressman, councilors, next year's midterms. Over 18,000 posts are up for grab in next year's midterm elections. And quick recap lang tayo, ano? Diego, around 6 million new registered voters were recorded for the 2025 midterm elections. And so COMELEC reported this after the voters' registration ended yesterday. Calabarzon has the most number of new voters with over 1 million, followed by Metro Manila, Central Luzon, and Davao Region. Around 68 million voters are expected to cast their vote in next year's elections. And as for the number of elective positions, more than 18,000 seats are up for grabs in the 2025 midterm polls. Now, of this number, 12 are senatorial seats, 63 for party-list representatives, and 254 seats for congressional representatives. The rest are local positions, including governor, mayor, and members of Sangguniang Panlalawigan and Panglungsod. Alright, balikan natin ang sitwasyon sa labas ng Tent City sa Manila Hotel. Welcome back, mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, parang dumarami na yung supporters dyan sa likod mo. Oo nga, Merimon, kanina parang tahimik and kalmado ngayon. May mga placards na ata, Merimon na. Totoo yan, Pauline and Diego. Kasi kanina nga lang, mga ilang minuto pa lang lumilipas, pumwesto na dito ang Bayan Muna Party List at pinagpapatuloy nga nila yung kanilang, kumbaga, small campaign, hindi lang tungkol sa kanilang partido, kundi para pangangantsaw din ito sa ilang mga politiko na dapat nga raw ay mapalitan na o maput behind bars. Kasabay nito, si Senator Francis Tolentino ay nag-file na rin ng kanyang Certificate of Candidacy. Kaya sabay-sabay na nangyayari ngayon itong mga latest na kaganapan dito sa labas ng Manila Hotel sa unang araw ng filing of candidacy. So far, sa nakikita natin, mga ilang minuto na lang daw ay baka paalisin o palipatin na ng pwesto itong Bayan Muna Party List kasi medyo dumadami na sila, kasama rin ang media, kumakain na siya ng espasyo dito nga sa labas ng Manila Hotel, kaya may ilang mga sasakyan na hindi na makadaan.
Pero so far, nung nakausap din natin na mabilisan na ambush lang din natin sila, Senator Francis Tolentino, he's hoping for better results, for good results doon nga sa kanyang filing ng Certificate of Candidacy. At the same time, para nga daw doon sa kanyang mga supporters, nagbibigay din siya ng pasasalamat dito. Pero aside from that, other notable or yung mga prominent faces pagdating sa senatorial race, wala pa tayong ibang nakikita bukod dito sa ibang mga party list na representative hopefuls. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Alright, and now let's take a look at the situation in Las Piñas where two families are expected to face off, the Villars and the Aguilars. For a live update, we have mobile journalist Evan Tarinque joining us for this report. Evan, ano nang latest dyan? Pauline, Diego, as of this moment, medyo tahimik pa yung COMELEC dito sa may Las Piñas City, and we are expecting on October 7 pa magpapasa ito nga si Mayor Mel Aguilar ng kanyang COC dito sa COMELEC. Pero aside from that, wala pa tayong narinig kung kailan ba magpapasa ng Certificate of Candidacy. Ito nga side naman ng mga Villars. Pauline, Diego. Okay. So, Evan, final na ba na ang minamantaang posisyon ni Senator Cynthia Villar ay for Congress at hindi na yung mayoral race? Pauline, sa nakuha nating listahan, ulitin lang natin, yung for the Villars, so Nationalista Party, ay si Senator Cynthia Villar running for Congress, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar naman tatakbo for mayor at si Luis Bustamante naman tatakbo for vice mayor. Pero currently, ini-expect pa lang yan, possibility pa lang yan dahil wala pa naman silang ina-announce talaga kung ano ba talaga yung kanilang tatakbuhin. Pagdating naman dito sa may kampo ng Aguilar, si April Aguilar, yung anak ni Mayor Mayor Imelda Aguilar naman, yung tatakbo for vice mayor. Tapos yung si First District Councilor Mark Anthony Santos naman, yung posibleng makalaban naman ni Senator Cynthia Villar kung siya naman ay tatakbo sa Congress. Pauline and Diego. Right, maraming salamat, Mobile Journal, Evan Tarinque. Alright, at ngayon dumako naman po tayo sa Quezon City para sa latest sa filing of candidacy. Joining us live from Amoranto Sports Complex in Quezon City is mobile journalist RR Tubise. RR, kamusta dyan? At sino-sino na nag-file dyan ng COC nila? Diego, Pauline, inaabangan pa rin talaga natin yung pag-file ni incumbent Quezon City Mayor Joy Belmonte dito sa Amoranto Sports Complex. Pero ayun, kung makikita natin sa likod, ayun, nandun dumating yung kanyang papa na si dating mayor na Quezon City Mayor na si Sonny Belmonte Jr. Kararating niya lang ngayon. So anytime pwedeng dumating na rin si Mayor Joy Belmonte. Pero kanina hindi pa man formal na nakakapag-file, nakita na rin natin dito si yung aktor at ngayon congressman na si Arjo Atayde. Sinamahan niya ang kanyang pinsan na si Gabriel Atayde ng 1st District. Kasama niya rin kanina ang kanyang ina at actress na si Sylvia Sanchez. Nauna na rin nag-file ang ilang re-electionists at ang kasama niya at ang iba pang konsehal. Kasama na yung pamangkin ni Mayor Joy Belmonte na si Michael Belmonte sa District 2. Kasama rin sa mga nag-file kanina ang aktor na si Alfred Vargas para naman sa District 5. Ganon din ang 7 pang re-electionists sa iba't ibang district. Ang goal daw ng COMELEC ay magkaroon ng maayos at ligtas na proseso ng filing dito sa Quezon City kasi yung 2022 elections sa centuries medyo magulo pero so far ngayon dito maayos ang kanilang proseso. Yes, I'd like to ask kasi we all know Quezon City has one of the highest revenues among all the cities dito sa Pilipinas and kaya very critical tong position ng mayor dito. Aside from Mayor Joy Belmonte, may nakikita ba tayong magcha-challenge sa kanya or will she remain unchallenged for this time around? Sa ngayon, Diego, wala parang lumulutang na pangalan kung sino talaga yung mga magcha-challenge o kung sino yung mga magbabalak na lumaban kay Mayor Joy Belmonte. Kasi yung kanyang vice mayor na si Gian Soto, siya pa rin yung inaabangan natin na makakasama niya mamaya sa pag-file ng Certificate of Candidacy. So maski sa vice mayor, mukhang wala pa rin lumulutang na pangalan na gustong lumaban. Dahil sa mga nakaraang eleksyon, medyo naging sturdy o kumbaga medyo malakas yung laban ni
Mayor Joy Belmonte, pati ng kanyang Vice Mayor. Alright, maraming salamat RR Tubise for that report from Quezon City. Now let's get back to the Manila Hotel where Senate hopefuls must file their certificates of candidacy. One News anchor Angela Lagunzad Castro joins us again live on the ground. Angela, since yung last na pag-uusap natin, may dumagdag ba na nag-file ng COC? Yes, Pauline and Diego, kani-kanina lamang siguro mga 30 minutes ago, nandito na si Senator Francis Tolentino para mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy bilang pagtakbo pa din bilang senador. Under pero ang alyansa niya ay with the Marcos administration. So kasama niya na nag-file dito ng kanyang COC parang bilang suporta si Cavite Governor John Vic Remulla, si Caloocan na Mayor Oka Malapitan. Yan yung ilang sa mga personalities na kasama niya nang siya ay nag-file ng COC dito kani-kanina lamang. So ganun din yung naging proseso sa kanya, no? Nag-file siya ng COC niya, umakyat siya sa stage, nag-grant siya ng konting interview, tapos bumaba para pumirma doon sa Panata Wall, and then exit na palabas ng Manila Hotel Tent City. So far ba, Angela, may matunog ba na or may mga usap-usapan ba dyan on the ground as to kung meron pa bang notable or major personalities na magpa-file ng COC for the Senate position? So far, wala pa tayong narinig na ganyan, na mga notable personality na magpa-file ng kanilang COC ngayong araw dito sa hotel, sa Manila Hotel Tent City. So talagang antabay lang tayo kasi first day pa lang naman to, di ba? Meron pa tayo hanggang October 8 para mag-antabay din sa mga ilang personalidad, yung ilang mga nagdeklara na ng kanilang kandidatura na mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa Hotel City or sa Tent City rather. Okay, thank you very much for all your updates for us this morning. Once again, that was One News anchor Angela Lagunzad Castro. Ayun, so medyo very little movement so far, but of course we're taking a look at Taguig. When we spoke to Kyla, as of 11 o'clock, there has still yet to be an official candidate for mayor. It's a guessing game up to that point. In Quezon City, it remains to be seen who will challenge Mayor Joy Belmonte. Of course, Caloocan, hinintay natin si former Senator Trillanes to file his COC and go up against the Malapitan. Sa Makati naman, nag-file na itong si Senator Nancy Binay. And mukhang sa October 4 pa daw yung asawa ni Mayor Abby naman. So yun nga yung sinasabi natin, Binay versus Binay. So aabangan po natin yan. And as Angela also said, first day pa lang naman ng filing of COC. So antabayanan talaga natin in the coming days. Yung iba pang magpa-file. Some information na we heard, October 4, si Mayor Abby Binay will file her Senate. Candidacy kasi may feng shui din silang pinaniniwalaan. Yes, that's right. A lucky day daw for them on that day. Ito rin, may narinig tayo, October 6 daw si Erwin Tulfo. I believe October 7 si Bam Aquino. Bam Aquino. And of course, one more key notable race, titignan natin sa Marikina. We have the Chodoros and we have si Kimbo. And of course, there was a name that was floated, unconfirmed reports of a possible Pimentel candidacy for mayor in Marikina. But of course, until we see them actually filing their COCs, then everything at this point is still... pati sa Maynila, Manila. Of course, that's going to be an explosive race between the former friends. Nag-split na rin. Si Mayor Hani Lacuna versus Isko Moreno. At Sam Verzosa daw, mukhang may pangatlong pangalan din na nag-surface. Yeah. So we'll have to see. Of course, we'll also be seeing a possible return sa Bayan Atienza. If pagpala rin si Chi Atienza will be filing along with former Mayor Isko Moreno as his vice mayor for the Manila Post. But then again, remember, this is only the first day. So we have until October 8 to see movements if there is any. Of course,
we'd like to invite everyone to stay tuned to all of our programs here on One News for updates. Yes, and the filing of COCs will continue until 5 p.m. Ano? Sinabi na nga ni Chairman George Garcia, walang lunch break. Walang lunch break. Wala ring weekend break. So we'll have to monitor all the situation there. Of course, as we're also joined by our mobile journalists here on One News. Right, and that wraps up today's special episode of Brunch. Join us again tomorrow together with Angela, who's still covering at the Manila Hotel. Yan. I'm Angelo Castro III. And I'm Pauline Verzosa. We are One News. All sides, all the time. Okay.